Ayan po mga guys, ang ating pong tanim na dragon fruit na ito po yung ating pong mother plant. Ayan po. Ang poste po ay bumigay na po or nagato na po yung poste dahil sa poste po nito ay yung kahoy. Ayan po. Ito po ay marami na pong naibunga mga guys. Ayan po. At maganda rin po ito nung hindi pa nagagato yung kanya pong poste. At dahil sa kahoy nga po yung poste niya, ayan po, nung nakaraang bagyuhan po ay bumigay po siya or nabali na po siya. Ayan po. Ayan po. Ayan, kung matatandaan po ninyo, ito pong ating mother plant po na ito ay dito po natin kinuha yung ating pong mga itinanim po dito. Ayan po. Yan po yung cuttings na itinanim po natin dito sa ating pong tanim na or dito po sa ating mga tanim na dragon fruit po na ito. Yan po, yung pong cuttings po niyan ay dito po galing. Yan po, yung kasalukuyan po ito na maganda pa po yan at matibay pa po yung kanyang poste. Ay maganda pa po ang mga katawan po nila o yung stem. Masigla pa po noon ang ating pong dragon fruit na mother plant. Yan po. Yan, sa mga nagpaplano po or nagbabalak na magtanim ng dragon fruit, yan po, sayang naman po kung ilang taon na po siyang nabubuhay or namumunga at napapakinabangan po natin ay saka po siya mababali ang kanya pong poste. Yan, sa mga gusto pong magtanim ng dragon fruit ay may sasuggest ko po sa inyo na ganito na po yung ating gawin. Yan po yung mga poste na concrete. Yan po. Yan po yung concrete na ganyan na poste. Yan po yung kailangan natin ilagay sa atin pong mga tanim na dragon fruit. Yan po. Ito po. Kasi ito pong sa akin ay ang poste po ng dragon fruit. Ito po ang distance po niya ay 2 meters. Yan po. Mula doon hanggang dito. Sa gitna tinamnan ko rin po ng dragon fruit. Yan po sa may bandang gitna. Yan po. Kaya yun po, tatanggalin na po natin ng tuluyan ang mga katawan po niya or yung stem. Dahil sa ito po ay bagaman na medyo matagal na rin po, malaki na rin po yung pakinabang natin dito sa dragon fruit po na ito. Dahil sa ito po ay napakaganda nung hindi po siya nabubuwal ng bagyo or yung hangin ng bagyo. Hindi pa siya nabubuwal or dahil sa lumambot na nga po yung kahoy na kanya pong pinagkakapitan or yung poste po niya ay bumigay na nga po siya, nabali po siya. Ayan po. Kaya wala po tayong magagawa pagka ganyan po na posting kahoy ang ating pong ginamit sa dragon fruit. Kapag tumagal po ng mga ilang taon ay magagato rin po. Kaya kapag kasalukuyan po na umanda na po yung ating tanim tapos saka po mababali po yung poste ay sayang naman po mga guys, mga farmers. Yan po. Ayun po, pagkatapos po nating mabulatan ang ating pong saging na saba, ngayon naman po ay nagsalang po tayo ng kawali para magpainit po tayo ng mantiga. At lulutuin na nga po natin yung ating pong banana cue na ating pong pang merienda. Ayan po, mainit na po yung ating mantika. Pwede na po nating ihulog yung ating pong saging.
Lagay na po natin lahat. Halo-haloyin lang po natin hanggang sa maluto po yung saging. Ayan po, malapit na pong maluto yung atin pong saging na saba. Nagpalit na po yung kulay niya, naging light yellow na po siya. Ayan po. Maya-maya lang po ay ihulog na po natin yung asukal or ilalagay na po natin yung asukal. Ayan po, luto na po yung atin pong saging na saba. Ihulog na po natin yung atin pong asukal. Ayan po, lalagay po natin yung kalahati nito. Ayan po. Haluin po natin. Haluin po natin. Ayan po, dumikit na po yung unang inilagay po nating asukal. Dumikit na po sa ating pong saging na saba. At ilalagay na po ulit natin yung kalahati. Po, last na po to. Haloyin lang po natin ng tuloy-tuloy hanggang sa dumikit po yung mga asukal sa ating pong saging na saba. Hintayin lang po natin na mag light brown itong ating banana Q. At pwede na po nating hanguin. Yan po, unti na po siyang nagla light brown. Yan, unti na rin pong dumidikit yung mga asukal sa ating pong banana Q. Yan, lutuin pa lang natin ng konti pa para mag light brown po siya. Mas maganda po yung malaking kawali po yung gagamitin po natin. At kailangan po ay marami din po yung mantika na ilalagay po natin. Yung lulubog po sa mantika yung atin pong banana Q. Yan po. Sa mahal po ngayon ng mantika, kaya yan, konti lang po yung ginamit po natin. Pero okay din naman po ito. Basta tatagayin lang po natin ang ating pagluluto. Yan po, okay na po. Light brown na po yung ating pong saging na saba na ginawa po nating banana Q. Yan po. Pwede na po natin itong hanguin. O, pinatay ko na po yung apoy. Lagyan lang po natin dito sa ating strainer. O.
Yan po mga guys, tapos na po natin lutuan natin pong pang merienda na banana Q. Ito po. Yan po. At pwede na po tayo mag-merienda mga guys. Yan po. Sarap.